Master Jet, magtatanong lang po sana ako, ano po yung CNA incentives? Kasali po ba ang DepEd? If isa pong guro ang nagtanong nito, I'm sure na hindi po kayo aware sa CNA incentive na yan. Pero kung ikaw ay non-teaching personnel, alam ko na bago ka pa lang kung hindi ka aware tungkol po dito. Ang CNA incentives, mga master, tinatawag po itong CNA kasi yun po ay Collective Negotiation Agreement. No? Collective Negotiation Agreement, yun po ay isang parang agreement, no, between sa union ng isa pong ahensya at ng management ng isang ahensya. At doon sa agreement na yon ay may mga nakapaloob po ng mga kasunduan, no, sa pagitan ng dalawang panig ng union ng mga manggagawa at ng management ng ahensya, kung saan hindi po excluded dito, no, yung mga government agencies, kasi ito nga ay pang government agencies to. Kasama po ang DepEd. Pero nabanggit ko po kanina na kung teacher ka, posibleng hindi ka aware, ay kung non-teaching ka, kung di ka man aware, ay bago ka pa lang. Kasi ang DepEd po ay mayroong isang union na kinikilala, isa po itong grupo ng mga or union ng mga empleyado nationwide of the non-teaching personnel of DepEd, no? So, yung union na yon, yung DepEd NEU, yun po yung kinikilala at nagkakaroon po sila ng agreement with DepEd. So, si NEU ng DepEd, union po ng mga non-teaching personnel at ang DepEd, mayroon silang collective negotiation agreement at yun po yung CNA. Ngayon, itong isang salita na incentives, no? Kasi napapansin ko po sa Facebook ay parang may bagong guidelines na lumabas for a CNA, no, na kung saan ay sinasabing up to 30,000 pesos na per personnel ang pwedeng matanggap. Okay, napakaganda, napakasarap sa tenga, no? Pero actually hindi po yan nangyayari sa DepEd na tumatanggap ng 30,000 bawat empleyado na sakop ng union or kami na mga non-teaching personnel. Kasi ito pong CNA na ito, no, hindi ko pa po nabasa yung bagong guidelines, pero doon po sa mga previous years na mga guidelines, ang funding source po dyan ay depende sa savings. Hindi po sa savings ng agency, kundi sa savings ng iilang accounts under the maintenance and other operating expenses or MOOE. Pag MOOE, napakadami po ng listahan ng pwedeng gastusan dyan. May mga iilang accounts po doon na kapag may savings, ang savings ay pwedeng gamitin as CNA incentives for the NEU members or union members ng isang ahensya. Ang sinasabi ko po na hindi siya nag-i-exist because for a long time ay wala pong nangyayaring savings at wala pong nangyayaring pagmimigay ng CNA incentives na yan to the members of DepEd in EU, no, bilang members sa mga union. Nag-i-exist ang agreement, yung collective negotiation agreement, pero yung incentive na kanya pong kasama ay medyo tagilid po palagi at wala po talaga natatanggap dahil dependent po siya sa savings. Ngayon, kung napapansin po ninyo, pwede po nating ma-connect dito yung isa pang incentive na binibigay ng gobyerno for the members of, or for the personnel of the government na galing din sa savings, ang SRI, no, Savings Recognition Incentive. Ang sinasabi ng SRI, savings sa personal services, kung kulang, kukunin yung savings ng MOOE, idagdag doon para makapagbigay ng malaking SRI. Kaya nga siguro ay wala nang natatanggap na CNA incentives itong mga NEU members kasi yung savings sa MOOE ay dinadagdag ni DepEd doon sa savings sa PS para mayroon tayong makukuha na SRI. So, ang nangyayari after ng
kukuha ng savings ng MOOE at binibigay na SRI, ang nangyayari wala ng pondo na tira na pwedeng gamitin for CNA incentives, no. So yun, sana po ay malinaw, no, na itong CNA incentive ay for the union members, no, of a certain agency. So yung mga LGUs, other government agencies, mayroon din po silang kanya-kanyang union doon sa kanilang agency, and siguro po ay napapasa na all kayo kapag napapabalita ng mga ahensyang ito tumatanggap ng ganito kalaking CNA incentive. Well, sana all nga naman talaga for them, no, congrats for them. Pero when it comes to DepEd, huwag sana magalit yung mga teachers kahit non-teaching yung members ng union, hindi naman po tumatanggap itong mga non-teaching personnel. Kasi nga, yun po yung sinasabi ko, yung funding niya ay nanggagaling sa savings ng agency, at yung agency po natin ay hindi po nagkakaroon ng sapat na savings para sa CNA na yan. Di ba? Kulang pa nga yung tinatanggap natin na SRI. Hindi pa nga natin nakukuha yung maximum amount. Kasi nga, yun lamang yung nakakaya ng savings. So pagkatapos mag-release ng SRI, ubos na yung savings, wala na natira for CNA incentives. No? So, pare-pareho po tayo if you are in DepEd, pare-pareho lang naman po tayo teachers and non-teaching personnel, no, na walang natatanggap dito. No, in my part, no, in my experience, umabot po ako ng 7 years ngayon sa DepEd and as member of the union, pero once lamang po ako nakatanggap ng incentive na ito. Once in that 7 years period, at nagkakahalaga po ng 3,000 pesos. So yun po yung base sa naging experience ko po. And after that, I guess siguro 2019 siguro yun, no, na for 2019 yata yun na incentive. Pagkatapos nun ay wala na po talaga, no. So from 2016, 17, 18, 19 hanggang sa ngayon, once lamang po. So, wag na po kayong magsana all sa mga non-teaching personnel, kasi appear tayo pagdating dito sa CNA incentives, pareho po tayo, appear na lamang po tayo dyan, kasi pareho po tayong members ng team Sana All, no. Magsasana all na lamang po tayo sa mga union members ng ibang agencies, especially kung may mga kakilala kayo sa mga LGUs and other offices na tumatanggap nito. Basta for DepEd, yun po yung scenario, yun po yung eksena na sinasabi ko kanina. Kaya yun po ang atin pong sitwasyon pagdating dito sa CNA incentives.